Please, you don't want to put me in there. You look like that Johnny Blaze. Nice jacket. Nice jacket. Very nice. Your soul is stained by the blood of the innocent. Look into my eyes. Feel their pain. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang motor rider na gumagawa ng mga stunts sa harap ng malaking crowd. Sila ay mag-ama. Ang pangalan ng anak ay Johnny Blaze, at habang gumagawa ng stunt, nawala ang balanse ng motor ni Johnny at nadulas siya. You're a hotshot, ain't you, boy? Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa pagkakamali. Sinabihan niya si Johnny na kahit okay lang ngayon, dapat siguraduhin hindi na ito mauulit. Son, everything you do in life, every choice you make has a consequence. Yes, What? I said yes, sir. Hey, Dad, you think maybe I could take Grace for a ride sometime? You think you're man enough for grace? Hell yeah. Hey, Johnny. Go on. My dad's sending me to live with my mom. What about us? He says you're not good enough for me. We'll jump on the bike and just keep going. But what about your dad? What about the show? He doesn't need me. Pagka-uwi ni Johnny, napansin niya ang isang papel. Nang kunin niya ito, nakita niya na nakalagay doon na may cancer sa dibdib ang kanyang ama. Nag-alala siya at nagsimulang ayusin ang mga motor para kumalma. Biglang lumitaw ang demonyo na si Mephistopheles at sinabi kay Johnny na fan siya ng kanyang motor skills at baka magtrabaho si Johnny para sa kanya balang araw. Curious na tinanong ni Johnny kung may show din siya. Sinabi ni Mephistopheles na pinapatakbo niya ang pinakamalaking show sa mundo, mas malaki pa sa iniisip ni Johnny. Dagdag pa niya na may cancer ang tatay ni Johnny. Nagulat si Johnny at tinanong kung paano niya nalaman. Hindi direktang sumagot si Mephistopheles, pero sinabi niya na kayang niyang pagalingin ang tatay ni Johnny, pero may kondisyon. Tinanong ni Johnny kung pera ang gusto ni Mephistopheles. Sinabi niya na hindi pera ang gusto niya, kung hindi mas mahalaga pa, ang kaluluwa ni Johnny. Name your price. Your soul. Tomorrow, your father will be healthy as a horse. All you have to do is sign. That'll do just fine. Morning, Sleeping Beauty. You look... Great, right? At least that's what the doc said when we looked at my x-rays this morning. Feel healthy as a horse. Now, come on, hotshot. We got a show to do. Nagatubiling sinabi ni Johnny sa kanyang ama na may gusto siyang babae na si Roxanne. Sinabi niya na balak siyang ipadala ng tatay nito at gusto niya munang dalhin ito sa special na lugar bago mangyari iyon. Inamin din ni Johnny na ayaw na niyang gumawa ng stunts habang buhay. Sinabi niya sa tatay niya na gusto niyang subukan ng ibang bagay, bagong buhay. Narinig ito, binati ng tatay niya si Johnny sa bagong journey niya at sinabi na sundin ang puso niya. Pagkatapos, umalis ang tatay ni Johnny para sa show at hinawakan ni Johnny ang susi. Ladies and gentlemen! Head for the exit. Please stay calm. Dad! Dad! Habang nahihirapan si Johnny sa sakit at pagkakauntog ng sitwasyon, biglang lumitaw ulit si Mephistopheles na parang naghihintay sa momento na ito. Galit at devastated, humarap si Johnny sa kanya. Sa galit niyang boses, hinamon ni Johnny si Mephistopheles kung bakit patuloy siyang sinusundan. Sinisi niya ito sa kamatayan ng tatay niya, sinisisi niya ito sa lahat ng mali sa buhay niya. Tinanong din ni Johnny kung paano nalaman ni Mephistopheles ang tungkol sa cancer ng tatay niya. I'll be watching. Forget about love. You're mine, Johnny Blaze. You can't live in fear. JB! Is the bike okay? Let's hear it for him, folks! Namangha ang mga tao na hindi siya nasaktan. Ang ilan sa mga kaibigan ni Johnny ay nag-usapan at sinabi na siguro anghel ang nag-save sa kanya. Sumagot si Johnny na pwedeng anghel o demonyo. Pumasok sa bar ang isang lalaking nagngangalang Blackheart. May tatlong hindi tao sa bar.
took you long enough. I think you might be lost, boy. Angels only in there. Tumingin sila kay Blackheart at tinanong kung bakit siya narito. Sinabi ni Blackheart na nandito siya para sa napakahalaga. Inipaliwanag niya na hinahanap niya ang San Valjean sa contract na nakatago sa malapit na sementeryo. Sinabi niya na kapag nakuha niya ang contract, magkakaroon siya ng lahat ng kapangyarihan para pamunuan ang mundo. Blackheart! What the hell are you doing here? It's my time now, old man. I may not have power over you, but my rider does. The Ghost Rider? The power of hellfire wasted on a pathetic human? I'll bury him, and then I'll bury you, father. Naghahanda si Johnny para sa kanyang pinakamahabang talon, isang malaking stunt na gagawin niya. Dumating ang mga reporter at gusto siyang i-interview, pero tumanggi si Johnny na makipag-usap sa kanila. Nang umikot si Johnny, may tumawag sa kanya. Si Roxanne na nakangiti, lumapit siya sa kanya at nagsimula ang interview. Nagtanong si Roxanne ng mga tanong tungkol sa stunt at maikling sumagot si Johnny. Pagkatapos, naghanda si Johnny para sa stunt at napansin niya na sa halip ng mga kotse, may 6 na helicopter na nakahanay. Kailangan niyang tumalon sa kanila. Huminga ng malalim si Johnny, naghihintay sa perpektong momento. Instead of the car to the ring of fire, a helicopter. This is the deal, man. Halfway down the ramp, I want you to hit the NOS, okay? He made it! As only Johnny Blaze can do! Where's he going? I made it! Hang on! I want to talk to you. I haven't seen you in 56,000 years. We are on the side of the freeway. Let's get some dinner. Pass, it's done. It's over with. Habang naghahanda si Johnny, napansin niya na nagiging pula ang kanyang mga kamay. Una, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero nang magbuhos siya ng tubig sa kanila, nagsimulang lumabas ang usok. Nagulat si Johnny at tumingin-tingin, nalilito. Noon, narinig niya ang nagtawag sa pangalan niya, pero walang tao. Subalit narinig niya ang engine ng motor niya na nag-start mag-isa. Nagsimulang umungol ang motor at naramdaman ni Johnny ang kakaiba. Biglang lumitaw si Mephistopheles sa harap ni Johnny. Tiningnan niya si Johnny at sinabi sa kanya na lumayo, pero hindi pinansin ni Mephistopheles. Inipaliwanag niya na minamasdan niya si Johnny ng mga taon at ngayon na panahon na para tuparin ni Johnny ang contract na pinirmahan niya. Sinabi ni Mephistopheles kay Johnny na kailangan niyang hanapin si Blackheart at patayin. Tumanggi si Johnny, tinanong kung bakit hindi nalang gawin ni Mephistopheles kung napakahalaga. Ngumiti si Mephistopheles at sinabi na imposible para sa kanya na gawin iyon. Pinaalala niya kay Johnny na pumirma siya sa contract at ngayon obligado na si Johnny na tuparin ito. Kapag natapos ni Johnny ang task, ibabalik ang kaluluwa niya at magiging libre siya. Pero hanggang noon, dapat gawin niya ang hinihiling ni Mephistopheles. Hey, you can't come in here. This is private. Looking for someone. Back to hell. He ain't so tough. Dirtbag. Your soul is stained by the blood of the innocent. Look into my eyes. Feel their pain.
morning, bonehead. Nang magising, natagpuan ni Johnny ang sarili sa isang kwartong malayo sa sementeryo kung saan siya nahimatay. Nalilito, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa labas, nakilala ni Johnny ang isang matandang lalaki. Nagpakilala ang lalaki bilang caretaker ng sementeryo. Sinabi niya kay Johnny na ang nangyari kahapon ay mauulit at mauulit. Curious si Johnny at tinanong kung sino ang caretaker. Sumagot ang caretaker na alam niya ang lihim ni Johnny na si Johnny ay ang Ghost Rider. Sinabi niya kay Johnny na kung wala ang tulong niya, hindi makakatagal si Johnny. Tumanggi si Johnny sa alok ng caretaker, sinabi na hindi niya kailangan ng tulong, pero pilit ang caretaker, inipaliwanag na kailangan ni Johnny igalang ang kasunduang ginawa niya kay Mephistopheles. Sinabi niya kay Johnny na magiging Ghost Rider siya sa gabi at normal na tao sa araw. Si Johnny, hindi pa sigurado, tinanong kung may ibang Ghost Rider ba bago sa kanya. Tumango ang caretaker at sinabi sa kanya tungkol kay Carter Slade, isang lalaki mula sa San Va Johnson na naging Ghost Rider 1,000 taon na ang nakaraan. Sinabi ng caretaker kay Johnny ang kasaysayan ng nayon na minsan ay mapayapang lugar kung saan masayang namumuhay ang mga tao. Subalit, dumating ang isang lalaki at nagkalat ng hatred sa mga naninirahan. Dahil dito, nagkaaway ang mga tao at pinatayan ng isa't isa. Ang mga kaluluwa ng namatay ay nananatiling nakulong sa nayong iyon, hindi makakahanap ng kapayapaan. Si Johnny, nalilito, tinanong ang caretaker kung paano nauugnay ang kwentong ito kay Blackheart. Tiningnan siya ng caretaker at tinanong kung hinahabol ni Johnny si Blackheart. Sumagot si Johnny na gusto niyang pigilan si Blackheart. Inipaliwanag ng caretaker na si Blackheart at ang mga tagasunod niya ay dating mga anghel na ipinadala sa Earth ng Diyos. Subalit, sa paglipas ng panahon, naging corrupt sila at lumaban sa plano ng Diyos. Si Blackheart ay naghihintay ngayon sa katapusan ng mundo kung kailan mawawasak ang lahat. Why'd you make the deal? I was a kid. What'd you get in return? Heartache. Nang bumalik si Johnny sa syudad, nagulat siyang nakita na wasak ito. Ang mga kalsada ay sira at ang mga gusali ay guho. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari o sino ang may gawa ng pinsala. Natagpuan ni Johnny si Roxanne sa gitna ng interview. Galit ito sa kanya dahil hindi siya dumating gaya ng pangako niya, at umalisan na galit. Nasaktan si Johnny, pero alam niyang kailangan niyang mag-focus sa mission niya. Bumalik si Johnny sa bahay niya. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro tungkol sa Ghost Riders at natuto ng higit pa tungkol sa kanilang kapangyarihan. Nalaman niya na kayang kontrolin ng mga Ghost Riders ang apoy na nakapaligid sa kanila. Na-inspire dito, sinubukan ni Johnny na gawin din ang ganun. Nag-focus siya at nakagawa at nakontrola ng apoy mula sa kamay niya. Hindi nagtagal, bumalik si Roxanne sa bahay ni Johnny. Nagsorry siya sa paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya kanina. Sinabi na hindi niya sinasadya na mabad trip siya. Burning? Oh, it must be coming from outside. I have that one too. There were a dozen people waiting in line and you went through a whole row of quarters. Don't you care about me at all, Johnny? You know you can talk to me. You wouldn't believe me anyway. In my job, I've seen and heard just about everything. I sold my soul to the devil. Mm-hmm. That's why I couldn't make it to dinner. Because you were working for the devil. But I am I'm getting control of it. So tonight, Which is why it's probably a very good idea that you... So this is your excuse? Uh-huh. Right there! Right over your head! Sinisisi ng pulisya ang Ghost Rider sa lahat ng pagkakawasak na nangyayari sa syudad. Inaresto nila siya at ikinulong. Subalit, nang magdilim, natunaw ng Ghost Rider ang mga bakal ng kulungan at tumakas. Nang malaman ito ni Blackheart, inutusan niya ang mga tauhan niya na pigilan ng Ghost Rider. Please, you don't want to put me in there. You look like that Johnny Blaze. No, I don't want any trouble. Nice jacket. Nice jacket. Very nice. Forgive me, Father, for I have sinned. I've sinned a lot. Where's the contract of San Venganza? Sworn to keep it from the likes of you. It's coming for us. You know what to do.
Oh my god. You should have joined us, Ryder. Soon we will have the contract. Prepare to fire! Binisita muli ni Johnny ang caretaker. Nababahala at desperado siyang maintindihan kung ano ang mangyayari. Tinanong ni Johnny sa caretaker kung paano magtatapos ang lahat. Ang caretaker, mukhang seryoso, sinabi sa kanya na magtatapos ang lahat kapag namatay si Blackheart. Dinala ng caretaker si Johnny sa isang libingan na may nakasulat na pangalan na Carter Slade. Tiniinggan ni Johnny ang libingan, curious kung sino ang taong ito. Inipaliwanag ng caretaker na si Carter Slade ay Ghost Rider din. Tulad ni Johnny, binigyan din siya ng task na kolektahin ang mga kaluluwa ng mga tao sa San Valjeanse bilang bahagi ng contract na napakahirap. Sa halip na tapusin ang task niya, nagdesisyon si Carter Slade na hindi niya kayang gawin ito. Kinuha niya ang contract at tumakas sa pag-asang mapipigilan niya si Blackheart. Sinabi ng caretaker kay Johnny na gusto ni Blackheart ang contract dahil gagawin siyang napakalakas. Binabala ng caretaker si Johnny na huwag masyadong malapit sa mga mahal niya sa buhay dahil gagamitin sila ni Blackheart laban sa kanya. Nagpasalamat si Johnny sa caretaker sa payo niya. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Johnny na hanapin si Roxanne. Subalit, nalaman niya na pinatay ni Blackheart ang kaibigan niyang si Mac at kinidnap si Roxanne. Naramdaman ni Johnny ang galit na bumubuo sa loob niya. Tumungo siya para harapin si Blackheart. Your penance there doesn't work on me. I guess the caretaker forgot to mention that, huh? Get the contract from the caretaker, and maybe I'll spare your girl's life. Hiniling ni Johnny sa caretaker ang contract. Subalit, tumanggi muna ang caretaker, binabala si Johnny na ang pagkuha ng contract ay sisirain ang mundo. Nakipagtalo si Johnny, sinabi na hindi niya mapipigilan si Blackheart at kailangan niya ang contract para maligtas si Roxanne at ang mundo. Pagkatapos ng maikling away, pumayag ang caretaker. Sinabi niya na naniniwala siya na si Johnny ang makakatalo kay Blackheart. Sinabi ng caretaker kay Johnny na ang San Valjeanse Village, ang lugar kung saan dapat magtapos ang lahat, ay 500 metro lang ang layo at dapat silang maaga. Sumipol ang caretaker at sa pagkagulat ni Johnny, lumitaw ang isang magandang kabayo. I got one last ride left in me. Carter Slade. Let's ride. The end of the trail for me. I could only change one more time and I was saving for this. Naging alikabok ang katawan niya, na nakalat sa hangin, habang sa wakas ay napalaya ang kaluluwa niya sa mga tanikala ng sumpa ng Ghost Rider. Ngayon naman ay turno ni Johnny na harapin si Blackheart at tuparin ang papel niya bilang bagong Ghost Rider. Pumasok si Johnny sa loob at isa na lang sa mga tauhan ni Blackheart ang natira. Stop. You change, she dies. Let her go first. This is the contract of San Venganza.
My name is Legion. You go. I gotta get into the shadows. Throw it! All their souls feel their pain. I'm not afraid. You upheld your end of the bargain. You could start a family of your own. Let someone else carry this curse. You're free now. No, I will make you pay for this. Hinalikan ni Roxanne si Johnny, sinabi na may second chance na siya ngayon. Sumakay si Johnny sa motor niya, tinanggap ang papel niya bilang Ghost Rider. Mga taon pagkatapos ng pagkatalo kay Blackheart, dumating ang isang lalaking nagngangalang Morrow, nagtanong tungkol sa isang bata, si Danny. Nalaman niya na umabot ang bata sa lugar, pero nasa panganib dahil hinahabol siya ng Devil Row. Pilit ng lalaki na ang Ghost Rider lang ang makakapagdala sa bata sa kaligtasan sa isang sinaunang fort kung saan hindi aabot ang demonyo, pero hindi sumasang-ayon ng ibang lalaki. Biglang sinalakay sila ng mga Roar forces na sumusubukang hulihin ang bata. Tumungo si Morrow sa bata at sa natatakot niyang ina na si Nadia, na hindi nagtitiwala sa sinuman at itinutok ang baril sa kanya. Tumakas siya sa kotse, pero sinundan siya ni Morrow. Who's this guy? Pumunta si Morrow sa isang liblib na lugar kung saan may matandang nag-iisang bahay. Sa loob, natagpuan niya si Johnny, ang pangunahing karakter mula sa unang Ghost Rider na pelikula. Nakatira si Johnny doon ng mga taon at hindi ginamit ang Ghost Rider abilities niya ng 8 taon. Lumapit si Morrow sa kanya at sinabi na may sasabihin siya sa kanya. Ipinakita niya kay Johnny ang larawan ng bata at sinabi sa kanya na kailangan niyang sagipin ito, nagalok na ibigay kay Johnny ang gusto niya kapalit. Si Johnny, nagulat, tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot ang lalaki na gusto ni Johnny na maging libre sa sumpa at dapat maging Ghost Rider lang siya para sa gabing iyon. Nangako siya na magiging libre si Johnny para kailanman at hindi na magiging Ghost Rider ulit. Si Johnny, natuwa at pagod na sa sumpa, pumayag. Naging Ghost Rider siya at nagsimulang hanapin ang bata habang bumababa ang gabi. So many times I've tried to keep the rider from coming out, but tonight, I need him. Hold up! What happened? It's been a long time, Pumpkin. Harrigan! Yes. Please, it's my son. Slow through us now. Get him in the car! Get in! Sinabihan ni Carl Ryan si Roar, na tunay na si Maisto, tungkol sa pakikipanggulo ng Ghost Rider. Ginantihan ni Roar si Danny ng spell para hindi siya matunton ng Ghost Rider. Ang susunod na eksena ay nangyari sa ospital kung saan nagising ang Ghost Rider. Nandoon din si Nadia. Pagkakita niya sa kanya, nagsimula siyang tumakbo, pero sinundan siya nito, itinutok ang baril sa kanya. Sinabi niya ng galit na hindi niya kailangan ng tulong nito at hindi siya nagtitiwala sa kanya at sinabi niyang umalis. Si Johnny na kalmado, inilagay ang baril sa sariling noo. Sinabi niya sa kanya na ituloy na siyang patayin kung hindi siya nagtitiwala sa kanya, dagdag pa na mas mabuting mamatay siya.
Nakita ang katapatan sa mga mata niya, nagatubili si Nadja at dahan-daang ibinaba ang baril. Inipaliwanag ni Johnny na naramdaman niya ang bata kahapon, kaya niya ito nahanap. Pero ngayon, hindi na niya naramdaman ang koneksyong iyon. You're the devil's baby, Mama. I guess that explains why Moreau wants... He tried to help us. I didn't let him. Where you headed? Someone I know. Inipaliwanag ni Nadja na gumawa din siya ng deal kay Roar, at anak ni Roar si Danny. Nakikipag-usap si Roar kay Carl Ryan sa telepono. Sinabi ni Carl Ryan sa kanya na hindi niya alam na ang kalaban niya ay ang Ghost Rider, na nakapagdulot ng maraming problema. Kaya ngayon ay hinihiling niya ng doble na bayad para sa pagkumpleto ng task. Inutusan ni Roar si Carl Ryan na dalhin ang bata sa kanya. Binalaan niya si Carl Ryan na mag-ingat dahil nararamdaman pa rin siya ng Ghost Rider at tiyak na hahanapin siya. Samantala, nakatagpo ng Ghost Rider si Carl Ryan na tumakas kasama ang mga tauhan niya at ang bata. He's been talking to Kerrigan the last couple of days and a few hours ago. The Quarry! For one God's Corvette is putting together a goddamn army! I know the place. FGM 148. Javelin. Give me 4 of them, with extra heads. How many men you go up against? Just one. Mom? Are you okay? Give me that thing. Give it to me. Enough! So, that happened. Habang nakaupo si Nadja, Johnny, at ang bata, tinanong niya sa kanya kung ano ang gagawin nila ngayon. Sumagot si Johnny na pupunta sila sa ligtas na lugar, isang lugar kung saan mananatiling protektado ang bata. Inipaliwanag niya na hinahabol pa rin sila ng kaaway, kaya kailangan nilang mag-ingat. Sinabi din ni Johnny na sasama si Morrow sa kanila bukas. Ipinakita na umalis silang tatlo sa lugar na iyon at nakasama nila si Morrow sa daan. Machine, last night, you made it change. That's how it works. Whatever he rides changes with him. Hey, what if you have to pee while you're on fire? Dumating si Roar sa lokasyon kung saan tinalo ng Ghost Rider ang mga lalaking sumasalakay sa bata. Tiningnan niya ang eksena na puno ng mga patay na katawan at natagpuan si Carl Ryan na naipit sa ilalim ng bato, halos patay na. Lumapit sa kanya, malamig na tinanong ng demonyo ang resulta ng task na binigay niya. Halatang nagalit, sumagot si Carl Ryan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano maging selfish si Roar at hindi ba nakita niya na namamatay siya. Pilit ni Roar na dapat tapusin ni Carl Ryan ang mission, kahit pa sa deathbed niya. Inilagay niya ang kamay sa katawan ni Carl Ryan, binigyan niya ito ng dark powers. Agad na nagsimulang magbago si Carl Ryan at naging monstrous ang kanyang itsura at nakakuha ng napakalaking supernatural abilities. Ngayong fully transformed na, nagsimula ulit si Carl Ryan na habulin ang bata. Nabunyag na malapit na siyang mamatay nang lumitaw si Roar sa kanya. Nagalok siyang iligtas ang buhay niya kapalit ng isang bagay. Ang deal ay ililigtas niya siya, pero kapalit ay ibibigay niya ang anak niyang hindi pa ipinanganak. Iniligtas siya ng demonyo, pero kinuha ang anak, balak na gawin ng ritual kapag naging 13 taong gulang ang bata. Sa ritual na ito, ililipat ng demonyo ang lahat ng kapangyarihan niya sa bata, epektibong magiging isa sila at magiging bagong demonyo. Samantala, ipinakita na naglalakbay sina Nadja, Johnny, ang bata, at si Morrow sa ligtas na lugar kung saan mananatiling protektado ang bata. Habang naglalakbay sila, nagsimulang magkaroon ng bond si Johnny at ang bata. Ang nagsimula bilang pagtatangka ni Johnny na mawala sa Ghost Rider curse ay dahan-daang naging tunay na pag-alaga sa bata.
Hindi nagtagal, dumating sila sa kakaiba pero mapayapang lugar na nagdulot ng kapanatagan kay Johnny. Ang mga naninirahan doon ay mukhang kakaiba. Nakipag-usap si Johnny kay Morrow. Tinanong niya kung anong makapangyarihang nilalang ang namamahala sa kanya at ng sino ang daman at powers na dala niya. Si Morrow, na tunay na pari, inipaliwanag na hindi demonyo ang nagposes sa kanya, kung hindi anghel. Ang anghel na ito ay orihinal na ipinadala para magdala ng katarungan at parusahan ng masasama sa pamamagitan ng paghuhulog sa kanila sa impyerno. Sa paglipas ng panahon, ang anghel na ito ay naging Ghost Rider at ngayon ay nakatira sa loob ni Johnny. A spirit of justice, sent to protect the world of men, brought down to hell. His mission to protect the innocent was perverted into a lust to punish. He's alive in there? He could be. Cheer up, my men. Soon you'll be free. You must confess the one thing that is most difficult for you to talk about. My dad. I didn't do it for him. I made the deal for me. This is the Lamb of God, the body of Christ. Amen. Where you go now, I cannot follow. Dinala si Johnny sa special na lugar kung saan tinanggal ang Ghost Rider spirit sa katawan niya. Bumalik siya sa pagiging normal na tao at kitang-kita na masaya siya sa pagbabago. Nang lumabas siya, nakita niya na nakuha ni Morrow ng isang grupo, ang parehong mga taong kumuha sa bata kanina. Sinabi nila na kailangan ay sacrifice ang bata dahil may dala itong dark devilish powers at panganib sa lahat. Sinubukan ni Morrow na pakalmayin sila sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi dapat mag-alala dahil hindi makakasakit ang bata sa araw na iyon. Inipaliwanag niya na ang tunay na panganib ay bukas kapag naging 13 taong gulang ang bata. Subalit, pinagtitiyakan niya sa kanila na kapag nalagpasan nila ang araw na iyon, magbabago ang mga bagay at hindi na magkakaroon ng problema. Pero hindi sumasang-ayon ng iba. Nag-argue sila na habang buhay ang bata, panganib pa rin ito. Determined, hinailan nila ang bata sa labas para patayin. Noon, lumitaw si Car Ryan. Gamit ang napakalaking kapangyarihan niya, sinunog niya lahat hanggang mamatay. Kinuha niya ang bata at dinala para iabot kay demonyo. Kausap ni Roar ang bata ng malambing, sinasabi sa kanya na matanda na siya para magdala ng mga kapangyarihan. Inipaliwanag niya na ang malakas na katawan ng bata ay kayang hawakan ng mga ito. Balak ni Roar na ilipat ang kapangyarihan at kaluluwa niya sa bata, para maging malakas ulit siya. In-injection ni Roar ang bata at dinala sa lugar kung saan mangyayari ang ritual. Nagsimula ang ritual at naging mga kakaibang mahiwagang salita ang binanggit sa paligid ng bata. Nagsimulang mahulog sa spell ang bata at nagsimulang ulitin ang mga salita. Samantala, dumating sa eksena sina Johnny, Nadja, at Morrow. Tumungo sina Johnny at Morrow sa fort habang nakipaglaban si Nadja, binaril ang sino mang sumubok na pigilan siya. Catch this one, huh? Omniponente! Confessionate! Omnipotente! I can still see the light! You're nothing but an insect, food for the mills of hell! Oh, you wanna watch? This is not who you are. My powers and yours are the same. Dad? Do it. Never afraid of you!
Tumungo si Nadia sa anak niya, pero nang makita niya ang Ghost Rider, natakot siya at akala niya sasaktan siya nito. Subalit, iniaabot ng Ghost Rider ang bata sa kanya at bumalik sa pagiging Johnny. Habang nagbabago si Johnny, ang kamay niya na nagliliyab ng pulang apoy ay nagliliyab ngayon ng asul na apoy. Sinabi ni Johnny kay Nadia na naramdaman niya ang positive energy sa loob niya. Naging malay ang bata, at pagkatapos na ilagay ni Johnny ang kamay sa noo ng bata, tinanong ng bata kung nanalo ba sila. Ngumiti si Johnny at kumpirmado. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Johnny na nakasakay sa motor niya na may asul na apoy na sumusunod sa kanya. Ito ay nagpapahiwatig na nabawi ni Johnny ang tunay niyang kapangyarihan at magpapatuloy siyang protektahan ng sangkatauhan sa araw at gabi. Sana ay nag-enjoy kayo sa recap na ito at kung oo, mangyaring mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa mas maraming awesome na recaps tulad nito.